Amen. And I'm excited to, amen. I'm excited today, mga kapatid, not just, again, always a privilege hear the words of the Lord, mga kapatid, and holding this eternity. What we are hearing is eternal words or eternity thing or words of God, mga kapatid. And it's powerful. And I'm excited also today, mga kapatid, and hallelujah, na kasama kayo lagi every Sunday sa mga susunod pa natin mga gawain. Hallelujah, hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. I believe this month of May, our theme this month is newness, kapatid. And I prayed to God, and theme is last year pa itong mga kapatid nating inaayos. Talagang laging napapanahon po ang mensahe ng ating Panginoon. And this May is newness, mga kapatid, no? Hallelujah. And we talk about our theme, mga kapatid, last month, but today, we have another words from the Lord, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Now, let's read Ephesians chapter 4. Diyan po sa screen na makikita ninyo, mga kapatid. We will skip to verse number 17 to 24 para hindi masyadong mahaba ating basahin, mga kapatid. Ephesians chapter 4. Let's begin in verse number 17 to 24. Habang kayo po ay nagbubukas na yung mga Biblia, salamat po sa ating mga bisita at sa nag-invite sa ating mga bisita. Sa ating pong bisita na bumalik, they are here already last Sunday. Dala ni Sister Irene, thank you so much. And salamat po sa pagbalik and pagpunta ulit. And you are still welcome here always. Ganyan din po mga kapatid ko sa ating po mga musicians, singers. Maraming salamat po mga kapatid. And sa ating pong pamilya na patuloy na maatin ng gawain ng Panginoon sa kabila ng challenges at pagsubok ng buhay. Salamat din po sa inyong mga panalangin at inyong suporta sa ating pong gawain ng Panginoon. Thank you po mga kapatid. Hallelujah. Now, lahat po nakakita na ay magsabing praise the Lord. Ako po ay magbabasa sa wika ng Tagalog. Sa pangalan ng Panginoon, verse 17, number 17, sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Ang sabi dito na babala, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, ang sabi ng Bible na huwag kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Dahil sa paligid natin, mga kapatid, marami na pong mga tao na hindi naniniwala sa ating Panginoon at hindi na nampalataya, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Verse number 18, at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay ng kaloob ng Diyos. Malinaw po mga kapatid na kapag tayong tao ay hindi tayo kumikilala at nanampalataya sa ating Panginoon, ang sabi ng Bible, tayo po mga kapatid ko ay, ang sabi ng Bible, tayo po mga kapatid ko ay wala pong kwenta o walang halaga mga kapatid. Amen? Dahil anong silbi ng ating pong pagsisikap at ating pong mga kapatid ko, pagbanat ng buto kung hindi kasama si Kristo, baliwala lahat mga kapatid. Pwede nating mapakain ang ating pamilya, mamuhay, mayroong pagkatapos ng pag-aaral, pero ang tanong, pagkatapos po ng buhay natin sa mundo, saan tayo pupunta at patungo mga kapatid? Kaya sabi ng Bible na malinaw sinasabi, at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan. Salamat sa Diyos, kayo na nandirito, kayo naniniwala sa Diyos, kayo po ay may pangunawa mga kapatid. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Ang sabi ng Bible, ang mga tao hindi na nampalataya at naniniwala, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Yun yung mahalaga mga kapatid. Ang sabi nga ng isang kwento, anong silbi ng buhay ko kung wala si Kristo? Dahil nung siya ay nasa hospital, ang sabi niya, hindi ako natatakot na dahil maiwanan ko kayo dahil alam ko meron akong iniwan na salapi at bahay sa inyo. Pero anong sabi ng isang magulang na matanda na mamamatay sa karamdaman? Ang isang bagay na isang tanong ko at pinag-alala ko, pagkatapos ng aking kamatayan, hindi ko alam kung saan ako pupunta kung hindi ko nakilala si Kristo. Kaya mahalaga ang pagkakilala mo sa Panginoon at kikilalanin mo pa ang ating Panginoon. Ang sabi ng Bible, verse number 19, sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan.
wala silang inatubag kundi pawang kalaswaan. Verse 20, hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Ito ay paalala sa mga Kristiyano, mga kapatid, hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Verse 21, napakingganan ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan na nasa Kanya. Verse number 22, ang sabi ng Bible, mga kapatid, iwan na ninyo, lahat magsabing iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanais. Verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Uulitin ko po, mga kapatid, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Verse 24, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ako po'y mangangaral sa tulong ng ating Panginoon, mga kapatid, that church is composed of new people. Or aking bigyan ng maikling pamagat ng Tagalog, ang bagong pagkatao, mga kapatid. Hallelujah. Or ang bagong nilalang. Ikaw yon at wala nang iba. Hallelujah. God bless you, you may be seated, mga kapatid. In Colossians chapter 3, verse 1 to 4, ang sabi dito, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ibig sabihin, hindi binuhay tayo dahil tayo namatay. Binuhay tayo dahil po'y namatay sa kasalanan. Hallelujah. Dahil kay Jesus Christ, tayo po ay nagkaroon ng buhay, mga kapatid. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip, sabi sa Colossians chapter 3, verse 1, ang pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. Ang mga bagay na mga panlangit ang isaisip ninyo. Hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Verse 4, si Kristo ang inyong buhay. Uulitin kong muli, mga kapatid, si Kristo ang inyong buhay. Si Jesus ang inyong buhay. Nung mula nang ikaw ay nabautismuhan at nakakilala at nanampalataya sa ating Panginoon, paalalahanan ko muli ang bawat isang mananampalataya na ang buhay mo ay walang silbi kung wala kay Kristo, mga kapatid. Dahil tayo nagkaroon lamang ng buhay at ginhawa lahat-lahat, ito ay mula sa Kanya nung tayo po'y hiningahan ng ating Panginoon. And when God breathed, hallelujah, and we will have this life, mga kapatid. When God breathed to our nostrils, then nagkaroon po ng buhay ang tao. At kapag siya'y nahayag, ang sabi ng Bible, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Tayo'y pinapaalalahanan at binabalaan, mga kapatid, sa mga huling araw. Bilang mananampalataya, dapat nating talikuran at kalimutan na ang ating nakalipas at nakaraan, mga kapatid. Alam ng Diyos na meron tayong mga bitbit at daladala na pasanin kagaya ng mga Exodus na lingkod ng ating Panginoon. Na tayo'y naglalakad, mga kapatid, na tila baga meron tayong inaalala sa nakalipas. Marahil mapaalala sa mga nakalipas na mga kapalpakan at kasalanan, o kaya naman tagumpay, o kaya naman, mga kapatid, ari-arian o kayamanan na sa iyong mga kamay, meron o wala sa ngayon. Pero nais ko rin palalahanan kita, dati at yan ay nakalipas na at tapos na, mga kapatid. Ang nais ng ating Panginoon, ang ating isipin, ay walang iba, ang mga bagay na nasa langit at ang buhay natin kay Kristo Jesus. Sapagkat tayong lahat ay pinaalalahanan, tayo'y mamumuhay na ayon kay Kristo. Not carnality, but Christ. Everybody say, not carnality, but Christ. The church will be pure as God intends for it to win every Christian sa lahat ng mananampalataya natin. Ito'y nakasundan, mga kapatid, na dapat tayong lumakad. Amen. Pagbasahin natin ang Ephesians chapter 4, verse 1 hanggang 16. Malinaw na binanggit dito, mga kapatid, kasama ang ating pong mga pag-uugali. Hallelujah. Lowliness, gentleness, long-suffering, forbearance, love, endeavor, worthy of walk. Hallelujah. Kasama lahat ng yan, mga kapatid, because we are one body, one hope, one faith,
and God the Father, and one baptism, and that is Jesus Christ, mga kapatid. Meaning to say na dapat tayo mga Kristiyano, sabihin mo ako, dapat tayong sumunod sa utos ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabihin natin sumunod. Dahil ano pang silbi na tayo tinawag na anak ng Panginoon at Kristiyano kung hindi tayo marunong sumunod sa utos ng ating Panginoon? Anong silbi ng mga bis natin kung ating po mga pananalita at ating mga gawa ay talikwas sa gawain at kalooban ng ating Panginoon? Ano pa ba ang pagbanggit natin ng hallelujah at pagsunod natin at pagsabi natin ng praise the Lord, at kung pagkatapos ng araw ng linggo ay magbihis lang din tayo ng kagaya ng mga makasalanan? Kaya ang sabi ng Biblia, kayo ay mga bagong nilalang na at dapat ninyong isuot ang kasuotan na ayon kay Jesucristo. Kaya dito tayo pinapalalahanan, hindi nagkamali ang Biblia, mga batid. In Ephesians chapter 4, babala sa lahat ng anak ng Panginoon na dapat tayo magkaisa sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hindi kinakalugdan ng Diyos ang mga anak ng Panginoon na lumalakad na hindi naayon sa Espiritu at katotohanan. Everybody say, praise the Lord. Magaling nga tayong mag-preach, magaling tayong mag-exhort, hallelujah. Magaling tayong magkanta at magtugtog, pero wala tayong prayer life, mga kapatid. Paano tayo magkasumpong ng katotohanan at katuwiran ng ating Panginoon? Hallelujah. Kaya tunay na tayo binabalaan ng ating Panginoon na mag-ingat tayo, mga kapatid, hindi lang sa mga makamundong bagay, kundi din sa ating pong mga sarili, sapagkat tayo din ay posibleng mabubulag sa sarili nating mga gawa. Kaya huwag tayong magpabulag, mga kapatid. Hallelujah. Be not wise in your own eyes, ang sabi ng Bible, mga kapatid. Kaya dito, pinaalalahanin din sa Ephesians 5 verse 25 to 27. Mga lalaki, sabi naman, lahat mga lalaki magsabi, praise the Lord. Mahalin ninyo ang inyong asawa. Ano na lang yung walang asawa? Lalang. Brother Roland, nagtaas ng kamay. Paano na yung walang asawa? Ha? Wala ring girlfriend? Kasi ang sabi ng Bible, mga batid, mga lalaki, lahat ng lalaki magsabi, praise the Lord. Mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Kung ang mga babae, nakaraan linggo nabanggit natin, mga asawang babae, kayo'y magpasubmit sa inyong asawa. Parang pabor na pabor talaga yung mga... Pero ito'y paalala din sa mga asawang lalaki na mahalin natin ang inyong asawa ng pagkagaya ng pagmamahal na ni Kristo sa iglesia. Wow! Dapat din pala si Mrs., mga kapatid, tuwing Mother's Day, lalo na huwag kakalimutan. Huwag kalimutan na bilhan ng mga regalo din, mga kapatid. Makas yung ahem ni Mrs. At dapat din, hallelujah, sila ay i-treat, mga kapatid ko, na maayos, galangin. Dahil kapag minahal mo yung asawa, kasama na yan lahat, mga kapatid. Kasama na yung, kung mahal mo ang yung asawa, amen, Mrs. Ito ang budget, wag mo nang bilangin yan. Keep the change. May nagreklamo dito, sakto lang daw, kulang pa. Mukhang may mag-aaway na naman dito, Brother Mike, pag-uwi. Dapat din pala mga asawa, lalo na ngayon dahil Mother's Day, ngayong buwan. Dapat yung mga nanay natin, mga kapatid, atin silang itrato na parang prinsesa sa bahay. Na kahit man sila ay nagluluto, napagod na kakaluto, napagod na kakaisip sa lulutuin pa sa susunod na araw. Ganun sila, mga kapatid, katindi yung mga asawa natin, kaya mahalin talaga natin sila. Biruin mo, magluluto ngayon, nag-iisip na yan ng bukas na lulutuin. At mag-iisip na rin yan sa mga bayarin, mga kapatid. At yung pangangailangan ng mga anak. Kaya nga si Brother Edgar, di na nag-asawa eh. Kasi sinunod niya ang Biblia.
kabataan, igalang ang magulang. Ayun, sa sobrang galang niya, aalagaan niya yung magulang niya, kaso nga lang, nasobrahan, hindi na nag-asawa, mga kapatid. Huwag niyo nang tanungin kung ilang taon na, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Dahil tayong mga lalaki, mga asawang lalaki, tayo'y nilikha talaga para ibigin natin ng tunay. At dapat isa lang ang asawa. Isa lang. Amen. Hindi dalawa, hindi tatlo. Isa lang. Malinaw to, mga kapatid, ha? Dapat atin pong mahalin ang ating asawa kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Sabi ng Bible, inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Dapat pala ganun din, Buddy Rico. Ihandog din natin yung buhay ating mga. Kasama ng paghandog, mga kapatid ko, ng ating mga kayamanan at tarikh. Kaya ang sabi ko sa misis ko, nung umuwi kami sa Mindanao, lahat na nakikita mong lupain dyan, huwag mong ibenta yan. Bakit? Yan sa atin. Wala tayong may pamamana ng mga ari-arian, mga hasyenda o lupain, mga kapatid. Pero sabi ng Bible, upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng paghugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis, ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Ganon si Kristo Jesus, minahal at inibig niya ang iglesia, mga kapatid. Sisikapin ng Panginoon na hanggat maaari tayo magkaisa sa espiritu at katotohanan sa bawat mananampalataya, mga kapatid, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya isang malaking challenge sa mga tatay na mahalin natin at ibigin ng buo ang ating asawa, kasama ang buong sweldo na pagbigay. Parang alanganin nyo, hallelujah. Ang sabi nung post, hindi ko napapangalanan, wala naman dito, mga kapatid, buti na lang. Sabi niya, simula daw na nag-asawa siya, hindi niya nakikita at nasusulyapan ng kanyang wallet. Wala dito yan, mga kapatid. Dahil ang reality, pag mag-asawa ka na, iisa na kayo, mga kapatid. Pag sibang yun iisa na kayo ng bank account, iisa na kayo ng Facebook, isa na kayo ng lahat ng mga bagay. Dapat wala kang maitatago sa asawa mo. Amen? Kung wala kang itinatago, ibig sabihin, hindi ka magdadalawang isip ibigay sa kanya lahat ng password. Amen, Brother Primo? Pati susi ng tricycle, ibigay mo. Hallelujah. Now, ang sabi ng Bible, mga in Ephesians 4 verse 1, ang pagkakaisa sa Espiritu. Kaya mahalaga, mga kapatid, na dapat tayo lalakad na mayroong pagkakaisa, mga kapatid. Ang sabi dito sa Ephesians 4 verse 1, kaya't ako na isang bilanggo, sabi ng lingkod ng Panginoon, dahil isang bilanggo, dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Verse 4, sabi ni Ephesians, I therefore the prisoner of the Lord beseech you to walk worthy of the calling which you were called. Meaning to say, mga kapatid, tayo ay tinawag ng ating Panginoon na dapat tayong lumakad na ayon sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Let us put off the old man and put on the new man according to Ephesians 4. Nung ikaw ay maganap na bagong nilalang, nung ikaw ay nakakilala kay Kristo at nabautismuhan sa tubig, dapat lahat ng isipin mo na luma ng pagkatao, lahat ng yun ay tapos na. Sa harapan at sa langit at para sa ating Panginoon, ikaw ay ganap na bagong nilalang. Kaso nga lang sa pag-iisip ng tao, pagtingin mo sa salamin, ganun pa rin yung mukha mo. Ganun pa rin yung pag-iisip mo, tingin mo, pero sa langit sa Panginoon, ikaw ay bagong nilalang na. Yung dating Jesper na makasalanan, ngayon hindi ka na ganyan, kagaya na pag-iisip mo dati. Hallelujah. Ang sabi ng Bible, ikaw ay bagong ganap na nilalang na. Walang ibang makakagawa nun, mga kapatid. Kapag na-hospital ka, gamutin lang yan kung mayroon kang sakit or ganitong ganyan, pero hindi kayang baguhin lahat ng pagkatao mo. Pero pag ikaw lumapit at kikilalanin mo si Kristo at manampalataya ka sa Kanya, ang sabi ng Bible, lahat ng kasalanan mo noon,
Bilangin mo na kahit gaano pa karumal-dumal yan, mga kapatid. Ang Diyos sa itaas ay handa ikaw yakapin at patawarin. Manampalataya at manalig ka lang sa Kanya, mga kapatid. Kaya lumang pagkatao mo, papalitan ng bagong pagkatao. Kaya tunay nga, kung sa simbahan, meron talaga, mga kapatid, transformation sa tulong ng Panginoon. Dahil kapag ikaw ay naglingkod sa ating Panginoon, dahan-dahan tayong magbabago sa tulong po ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya dito dapat tayong lumakad, mga kapatid, ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Then, we must walking worthy of our calling. It begins with the number one. Lahat magsabing number one. Conversation of our character. Dahil ito mahirap, mga kapatid. Amen? Dito tayo makikita, mapapatunayan ng maraming tao. Kapag ka ang Kristiyano mabait, ay ang tao mabait, wala silang ibang isasabihin, ay Kristiyano siguro. Diba, mga kapatid? Siguro ano to, naglilingkod sa Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya dito, mga kapatid, pinaalalahanan tayo that there are too many Christians are trying to obey God without having change in their hearts. Kahit anong gawing sikap mong sumunod sa Panginoon, kung walang pagbabago sa puso mo, baliwala lahat ito, mga kapatid. Ang iyong pagkaganap na bagong tao muli, nung ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan at tanggapin si Kristo bilang bilang Panginoong si Kristo na tagapagligtas at mananampalataya at ikaw nagbabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ sa kapatawaran ng iyong kasalanan, hindi ibig sabihin na wala ka nang gagawin or part, mga kapatid. The reason why hindi tayo mabago-bago kasi hindi natin sinusuot ang bagong biste or biis ni Kristo. Ibig sabihin, mga kapatid, dapat ikaw ay umayon, lumakad, mag-isip at gumawa ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil maraming Kristiyano na nabautismohan, Pastor Andrew, akala nila license na para habang buhay ligtas na sila. Yung pagbautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ, kapatawaran yun at kapanganakan mo sa langit na yung pangalan maisulat sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, birth certificate yun, mga kapatid. Pero hindi yun katiyakan na habang buhay ka ng ligtas. Kaya maraming mga Kristiyano, mga kapatid, na pagkatapos na bautismohan, wala nang ginawa. Hindi na nag-pray, hindi na nagbasa ng Bible, hindi na nagtrabaho, hindi na workout, na at lumakad na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi nakastick tayo sa ulumang pagkatao na akala natin, papatawarin naman ako ng ating Panginoon. Hello? Nandyan naman si Lord, diba? Intindihin ako, Pastor, patawarin ako. Yan ay mga pag-iisip na mga lumang pagkatao. Kaya kung ikaw ay ganap na kay Kristo, dapat din ikaw ay lumakad at ikaw ay mag-isip, kagaya ng bagong ganap na nilalang na gawa ni Kristo. Everybody say, praise the Lord. Kaya kasinungalingan daw na ang pag-ibig makapagbago sa tao. Pero yung pagpabago sa buong pagkatao, si Kristo yun. Diba dati, Sister Karen, si Brother John, na in love. Diba, nakita mo, Karen, dati hindi yan marunong mag-toothbrush. Nung nakita si Karen, talagang maya nag-toothbrush. Yung lana sa oil sa lubi, probinsya kasi, talagang dadamihan mo yan ng kapos, mga kapatid. Tapos yung sabon dati, wala pa mga safeguard dati. Yung barita. Papalit og barita. Ayan. Tapos mga kapatid, uy, paiw-iw kayo, ganun talaga dati. Wala pang safeguard. Si Temo, Sister Kate, nakasaksiyan. Tapos talagang gaganuin ka sa mama mo yung oil ng, katas ng buko. Bubuhusan sa ulo mo, mga kapatid. Kasi yun yung shampoo dati. Wala mang shampoo dati. Lahat na ng pamada. Di ba, may pamada dati, ma. Pati yung naka-relate asawa ni Sister Kate. Yung pabango ng papa mo, hala, kinuha mo na pati yung, alam ko, kung naabutan nyo pa yun, mga kapatid, na mag-toothbrush na asin ang gamit. Wala na bang nakagawa nun? Asin, toothbrush. Masakit sa una pero effective. Sabi sa iyo, mga kapatid, nung na-inlove ka, gagawin mo lahat, mga kapatid. Pero yung panlabas lang yung nabago mo kasi ayaw mo na pag ngumiti ka, merong baga na. Kailangan sigurado talaga, mga kapatid. Kailangan sure yun pag tumirada, pag ang balalaki may pinopormahan, makikita yan ng magulang, aba mukhang meron na itong malalaman yan, mga kapatid. Pero yung panlabas lang yung nababago.
Kapag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, yung loob mo, buong pagkatao mo mababago. Eh sinasabi nila, ang pag-ibig talaga makapangyarihan, Brother Mike, di ba? Talagang handa mong gawin lahat. Masunod lamang ang kanyang kalooban. Gusto ko ng siyempre, bili ka rin. Anong gusto mong pasalubong? Bagay. Pagtatanong ka, bagay. Nung nag-asawa na, pagdating sabi ni Mrs. Saan ang pasalubong? Kalimutan ko yung pasalubong. Gusto ko ng chocolate, bili ka ng... Wala na tayong budget, may babayarin pa tayo. Tawa to si Mrs. Kakarili. Mga batid, kaya mahalaga na dapat tayo ay umayon at lumakad sa kalooban ng ating Panginoon. Ang sabi dito sa Ephesians 4, verse 17 to 24, kung basahin mo yan mga kapatid, it will emphasize the new man. Everybody say new man. Character, heart, conduct, life. Bakit? Kaya tayo natitigil na stagnant kasi akala natin pagkatapos na tayo ang pagsimba-simba lang ay tapos na. Wala na, mga kapatid. Kailangan mong trabahuin, kilalanin din ang ating Panginoon. It is your responsibility also, mga kapatid, to know Christ and to have a proper and deeper relationship sa ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Anong paraan natin makilala ang ating Panginoon? Makakuha tayo, mga kapatid, higit sa lahat, number 1, ang ating Biblia at ating pong pagpunta lagi sa Sunday, mga kapatid, makakakuha tayo ng kalakasan sa pananampalataya, sa pakikinig sa salita ng ating Panginoon. At higit sa lahat, ating pong everyday prayer, mga kapatid. Kaya dito, kung basahin natin, hindi lang bawat or individual ang pinag-usapan, pati po ang iglesia ng ating Panginoon. Tinatawag tayo na tayo po ay magkaroon ng purity sa loob ng church. Everybody say, praise the Lord. Dahil wala nang ibang tinutukoy dito, mga kapatid, kundi yung dapat tayo ay mga anak ng Panginoon, ikaw ay ganap na tao, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, hindi ka na kailangan pang ibalik mo yung lumang pagkatao mo. Kaya nga, di ba, sinasabi ng karamihan, kung hindi talaga dahil kay Kristo, gagawin ko, gagantihan. Sabi ng mga kwento sa Brother Edgar, mayroong Kristyano nakasuntok. Gumanti ng sinuntok, sabi niya, Kristyano ka, di ba? Ba't ka nanununtok? Nung binaptize ako, Brad, naiwan to, hindi nalubog. Kasi nung nabaptize ako, kalahati lang yung tubig ng katawan, kaya itong kamay ko, magbantay ka. Yan lang ang maimpyerno, itong kasama yan sa langit. Pin mo talaga itong mga Kristyano talaga magdadahilan. You know, mga batid, yung mga ating lumang mga ugali, lahat magsabi ugali. Dati, tabian ka, dati, naninira ka, mga kapatid, dati, ano pa bang mga dati, lahat ng mga luma natin pagkatao. Man, dati, pagka may sa'yo, sabi nga nila kasi lintik lang walang ganti. Sabi nila, mga kapatid, di ba? Kaya pa, labod yun ay mong white throne. Tingi ko, be. Ganun yung mga luma natin pagkatao. Yung pagka may away, hala, sige, away dito, mga kapatid. Luma natin mga pagkatao, hala, sige, ganti dito, mga kapatid. Mga luma nating mga pag-ugali at higit sa lahat yung ating pong mga lumang mga kasalanan, huwag na nating ibalik pa, mga kapatid. Dahil ikaw ay ganap na bagong nilalang na kay Kristo Jesus. Amen? Kung dati pumupunta ka sa bar, huwag ka nang pumunta sa bar. Ba't nagtinginan si Brother Roland? Hindi na, isuko na ang lumang pagkatao. Dahil ikaw ay ganap ng anak ni Kristo. Amen? Pagkatingin mo, merong halimuyak na bar. Tandaan mo lagi, anak ako ng Panginoon. Tapos pupunta ako dito, nakakahiya. Para kang wala naman yun dito, Pastor Andrew. Parang yung inutusan, bumili sa 11 ng biniro na lungnik. Bumili talaga lungnik, tsaka 4 na Tapos yung damit nakalagay, baptized in Jesus' name.
Hallelujah. Di ba mga kapatid? Wala yun sa SOP. Ayun. Ayun na. Kaya mahalaga na ikaw lumalakad kay Kristo at umaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ibig sabihin, parte ka na ng body of the church or body o katawan ni Kristo. Kaya tayo tinawag that we are one body in the church. Everybody say praise the Lord. Di porket may sarili na tayong opinion, mga kapatid, at meron tayong mga sariling kagustuhan, ay gawin na natin lahat. Kailangan mo rin magpasubmit sa kalooban ng Panginoon at sa iglesia ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Bible, purity of the church. Ingatan mo rin minsan, Pastor Andrew, baka mamaya, pakalimutan mo, mag-post ka doon, hallelujah. Kalimutan mo, alam mo yung pagkatao, di ba, yung mga biro-biro nakita natin, mga kapatid, hala, nakasuot ng hala, dati nagsusuot ako ng saan nga, ipopost ko nga to. Mga lumang mga ano natin, ano pa ba dati mga kapatid? Di ba, Brother Remark? Mga luma nating ano? Hallelujah. Tinalang binago ng ating Panginoon. Panginoon lang talaga makapagbabago dyan mga kapatid. Kaya wag na nating isuot ulit. Hallelujah. Kaya dapat tayo mga kapatid ko, mag-focus sa mga bagay na isa itaas ang sabi ng Biblia. Now, let's continue mga kapatid. Let us focus on the character of the Christian. Everybody say character of the Christian. Now, let's discuss this first. Now, put off and put on. Ephesians 4:22-24. This is the example of the old man. Former conduct, gross corrupt, moral depravity, deceitful of lust. Lahat yan mga kapatid. But the new man, spirit of your mind, you are created, Ephesians 2 verse 10, and righteousness, just, upright, then holiness, mga kapatid. Lahat ng ito ay sinama at binanggit na papakiusap ng ating pong lingkod ng Panginoon at isinulat sa Bible na ikaw mananampalataya, sabihin mo ako, dapat tayong lumakad na bagong nilalang na mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Dahil marami sa atin dito mga kapatid, hallelujah, ilang taon na tayo nagsisimba, ilang taon na tayong Kristiyano, pero nakikita natin, alam mismo sa ating mga sarili na hindi pa rin tayo talaga, amen, na nagbabago. Alam niyo kung anong dahilan? Dahil hanggang ngayon, itong lumang pagkatao pa rin ang nasa inyong pag-iisip at sa inyong pong puso, mga kapatid. Kaya nais kong palalahanan ikaw at ako at tayong lahat na ang kalooban ng Panginoon, ang lumang pagkatao mo ay wakas na sapagkat winakasan na ni Kristo Jesus sa cross ng Kalbaryo. Kaya ikaw ngayon ay binihisan at nagkaroon ng buhay muli. At hindi lang basta-basta buhay, kundi buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Sapagkat kung ikaw ay manampalataya, hindi ka mapapahamak sa mga anak ng Panginoon na nananampalataya at nananalig kay Kristo. Pero sa mga tao na walang pananampalataya ay mapapahamak, mga kapatid. Dahil sa pagdating ng huling araw, merong langit at merong impyerno. Kaya ang mahalaga, simulan nating muli, magsisi tayo mga kapatid, lumakad tayo na ayon sa kalooban ng Panginoon. Meron tayong mga gusto't nais sa ating mga sarili, ngunit ating ilagay sa ating pag-iisip, hindi na ako itong lumang pagkatao, ako'y ganap ng binago dahil kay Kristo. Not my will, Lord, but thy will be done. Everybody say praise the Lord. Now let's go to the character of the Christians, mga kapatid. Mahalaga ito, lalo na sa mga panahon na ganito. If you read Ephesians 4, verse 17-24. Now let's talk about first the new man, righteousness and holiness of truth. Everybody say truth. Marami ngayon mga kapatid na new character na tayo, di ba? Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng bumalik doon sa mga bagay na ikakasisira natin, mga kapatid. Amen? Kasi magaling tayo doon magsayaw-sayaw, mga kapatid ko na TikTok, pero pagdating sa church, hindi makagalaw magpuri. Para may mga youth ngayon, mga kapatid, ang galing mag-memorize ng mga Koreano, mga K-pop. Ano ba yung mga K-pop na yun, mga kapatid? Ang galing nila magkabisado ng mga salita ng Koreano, pero pagdating sa church, Bible memory verse, pabalik-balik pa, mga kapatid. Talo pa ng mga bata natin. Tapos partida yung memory verse hanggang ngayon, Genesis 1:1 pa rin. Hallelujah.
Diba, ang galing mag kiay-kiay, pero pagdating sa church, magbigay ng papuri sa Panginoon. Paintindihan natin sa mga bago, mga bisita, talagang intindihan natin sila, nag-observe pa yan sila. Pero tayo luma na, mga kapatid. Gayahin nyo si Mama Lisa pag nagpuri sa Panginoon. Kahit na may problema, pero puri pa rin. Diba? Kahit na walang pera, puri pa rin. At walang yung asawa. Baka mamaya gustuhin pa niyan mag-asawa eh. Kahit na may mga manunukutay, maniningilay, puri pa rin sa Panginoon. Kaya yung mga nanay, importante yan sa church. Alam niyo kung bakit? Karamihan ng mga nanay, malakas umiyak. Tandaan nyo to mga kabataan. Pag kayo maging nanay din, magulang kayo, maintindihan nyo lahat ng iyak ng nanay ninyo. Punong-puno yan ng mga problema, pighati sa Panginoon lang nila yan, iasa at ipagkatiwala, mga kapatid. Ano lang gagawin natin dito, Padre Rico? Kasi pagka ang mga tatay, pag umiyak talaga, umiyak naman kami. Ito lang. Pero minsanan lang, di ba, pag umiyak ng lalaki. Alam niyo kung bakit? Mautag yun pag yung boses ng nanay, medyo pag nasanay ka na, iyak na nanay. Pero pag tatay talaga, di ba, Sister Joby, sa Brother Primo? Pero katagalan mga kapatid, pagka yung mga tatay talaga kita mo nahihirapan, pero tayo talaga makita mo pinabayaan ng Panginoon. Hindi tayo tatalikuran ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Diba dati, si Brother Primo, nagre-rent ng tricycle, ngayon may sarili ng tricycle. Yung pangako ng Panginoon talaga, hindi niya pababayaan ang mga anak niya, mga kapatid. Diba? Dati, mga kapatid ko, pa kaming, kami ni May, gamit lang namin dati, wala pa kaming kutsara, tinidor. Talagang pagbagong mag-asawa, wala talaga kayong gamit, mga kapatid. Pero doon sa kasal, hala, may venue, may ano, pero pag uwi, wala tayong kapali, wala tayong walis, wala tayong wala tayong gas, wala tayong palutuan. Kaya nung bagong asawa ka na, mga kapatid, ma-appreciate yung mga appliances, mga design. Uy, kailangan natin to. Ting sa counter, hala, mas marami pa yung nilabas kaysa doon sa financial. Tawa si Miss. Hallelujah. Pero darating din ang araw. Lahat magsabing darating din ang araw. Ikaw ngayon na nakikisakay pa at nanghihingi, darating araw, ikaw naman ang magbibigay at ikaw naman ang magpapasakay, mga kapatid. Amen? Kasi lahat ng mga tao na ginawa, alam nyo, hindi mo talaga makakalimutan yung mga tao mababait na ginawan ka ng mabuti. Na hindi mo talaga makalimutan yun. Kaya kayong mga Kristiyano, mga anak ng Panginoon, Sister Irene, asawa mo, salamat. Hindi ka makalimutan yung asawa mo. Kahit pa, hindi ko naman sinasabing reality. Kahit man mawala na tayo, talaga tayo di tayo nila kalimutan sa mga natulungan natin. Kaya ngayon, tuloy lang sa paggawa ng mabuti, mga kapatid ko. Kaya dito pinakita, the new man, righteousness and holiness of truth. New character. Walang iba ang pattern kundi si Kristo. Alangan naman si Kibuloy. Yun, maging 3-pointer na tayo lahat, mga kapatid. Hindi. Wala nang iba, mga kapatid ko. Sinabi ng Biblia, kung sino mang taong nagsabi siya ay tugo ng ating Panginoon. No sir, no ma'am, walang iba. Si Kristo Jesus yun. Tapos na, mga kapatid. Pinayaran na tayo sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung may mag-claim na sila yung pattern ni Christ, gayahin ninyo ako. Dami pa naman ngayon, mga kapatid. Mapapanood mo, Diyos. May church na karate na. May church naman na bawat tunog na, boom! At tutumba yung tao, boom! Mga ganun. Power naman na ito ngayon. Ano naman nangyayari ngayon? Pero naman yung pastor, sabi daw niya, tingnan yung mga, pag wala talaga ang Panginoon, kaya salamat sa Diyos, sabihin mo salamat sa Diyos, na nasa katotohanan ka. Nasa lahat common sense na. Diba? Sabi nung may nag-claim, buti na lang wala yun dito, sabi nung pastor, sabi daw sa kanya ng Panginoon, mag-wear daw siya ng high heels. Try nyo na lang isipin, mga kapatid, mag-high heel ako dito. Oo, ginawa ko.
Kahirap-hirap una maglakad, tapos ang kalaswa, kay tignan, mga kapatid. Siyempre, karamihan ng pastor, malaki yan, tapos naka-high heels. Kita pa yung puso dito, mga kapatid. Tapos yung short hanggang dito. Ang sabi sa kanya ng Panginoon daw, Inuo ko, Mariusip. Kaya buti na lang, sabi mo, buti na lang. Nasa katotohanan ka, mga kapatid. Ano na lang kaya talaga kung naku, pagiging katulad tayo, mga kapatid, nang wala sa katotohanan, wala sa Panginoong Kristo Jesus. Anong-ano na lang ating po, mga kapatid, ko gagawin. Hallelujah. Buti na lang nandyan ang ating dakilang Panginoon. New character. Wala nang the best pattern of all ang ating Panginoon. 4:24. It is renovated, better, everybody say better, of higher excellence. Can you mean? Na bagong ganap na nilalang. Everybody say praise the Lord. New character, spiritual and moral, after the pattern of Christ. Ganap na bagong nilalang, ikaw ay bago na, mga kapatid, new as to form or quality or of different nature from what is contrasted as sobrang pagkaiba at magkaiba sa lumang pagkatao mo, mga kapatid. Everybody say amen. Out of new birth comes a new creature, mga kapatid. Everybody say new creature. 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Everybody say bago. Meaning to say, you have the new heart. Bagong puso we have in Christ. If you read Ephesians 4:17-19, may bago ka ng puso, kapatid. Ibig sabihin, yung puso mo dati, punong-puno ng galit, sa puot, sama ng loob, pati lahat ng makasalanan. Yung puso mo, kaya ang sabi ng Biblia na Sita, heart is deceitful above all things. Mandaraya ang puso. Kaya nga, wag mong sabihin na porkit tumibok na yan, pag may asawa ka na, ay, tumibok yung puso ko, parang mahalin ko siya. Hindi, kalokohan yan. Sa lahat ng may asawa magsabing, praise the Lord. Kasi ang tinuturo ng sanlibutan, follow your heart. Pero sabi ng Biblia, mag-ingat kayo sa puso ninyo dahil mandaraya. Anong sabi nila? Kasi ang puso ko, pastor, lalaki ako pero babae ang... Sige, pag-debate tayo, ipapakita mo dun sa doktor at ipacheck up mo na sa St. Luke's na merong puso na gender, babae, lalaki, wala talaga. We love them, mga kapatid, but Mariusip, puso na babae at lalaki. Everybody say, praise the Lord. Anong puso na yun, mga kapatid? Yun po ay naaayon sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Lalakad at susunod sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Everybody say, amen. Kaya kung ikaw ay lumakad na kay Kristo, para kang kagaya ng, nung wala ka pa kay Kristo, mga kapatid, kung wala kang puso na bagong puso na ginawa ng ating Panginoon, para kang lumakad na kagaya ng dati, without a purpose and understanding, mga kapatid. Walang kwenta, hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam anong meaning ng buhay mo, mga kapatid, at may hirap mamuhay na hindi mo alam kung ano ang purpose mo sa buhay. Kaya lang tayo nagkaroon ng buhay at ng purpose dahil nung nakilala natin ang ating dakilang Panginoong Hesus. Dati na walang pag-asa, nagkaroon ng pag-asa, mga kapatid. That's why mahalaga na dati ang puso mo, puro-puno ng lust, punong-puno, mga kapatid ko, ng mga bagay na mga lumang pagkatao. Nung ikaw ay lumakad na kay Kristo at na kay Kristo na bagong puso at bagong nilalang ka. Walang ibang makakagawa nun, kundi ang ating dakilang Panginoon lang. Kaya nga ang sabi ng awit, God can mend the broken heart. Everybody say amen. Ang Diyos lang ang makakaano niyan, di ba? Lahat ng young people na broken-hearted na dati at ngayon at magkakaroon pa na broken heart, magsabing, praise the Lord. Uy, teka lang. Di ba wala kang... okay da. Paano ko? Mga hindi nag-praise the Lord Di ba, mga kapatid? Pagka tayo pa naman nasaktan, si Jesus, si Kristo agad ang unang binibitawan natin agad, mga kapatid. Oh, Brother Jeff Bueno, nagtaas ng kamay talaga. Outfit talaga ang sabi, danas na danas niya.
Para bang, nung tayo nagka-problema, imbes na dapat lalapit kay sa Kristo, ang nangyayari nga, baliktad na mga kapatid, kaya nga mandaraya ang puso eh. Ayaw ko nang magsimba, wala akong gana. Tingin mo, magkakagana ka kaya daan sa bahay mo, nakikita mo, puro alahanin mo lang yung ex mo na may mahal na ang iba na dating minahal mo, ginastosan mo, pinaliguan mo, binilhan mo, pati ang ikaw na ang naglaba, pero pinagpalit ka. Ang ending, mga kapatid ko, sabi ni Pastor Jimmy, lonely. Balik ka sa awit na lo. Kaya nga, mga kapatid, mag-ingat tayo sa ating puso. Sumunod tayo sa pattern ng ating dakilang Panginoon. Ang sabi ng Bible, you are renovated, better of higher excellence. Kaya kung nasaktan ka, nawasak ang puso mo, so be it, lapit ka kay Kristo. Kasi bubuuhin niya ng ating Panginoon. At huwag mong sabihin na cheap ka lang. Sabihin mo, hindi ako cheap na pagkatao. Anak ako ni Kristo. I am a good, higher quality. Grabe. Ano yung itsura, Pastor Jan? Yung kasi talagang ang taong, the beauty is the eye of the beholder. Amen? Pero talaga mga taong mapampintas, mga kapatid. Kahit nga ako sa sarili ko, talagang napipintasan ko sa sarili ko. Kaya ayun, kakaasawa ko ng maganda, mga kapatid. Masarap pa magluto na. Wa na'y lain na kinalamian gajud magluto. Akong asawa. Kasi lahat ng kina. Kulanon pa, lahat na ng kina. Kina masipag, nagwapahan, labing banhaag yun. Diyon na kapatid. Diyon na kapatid. Part yan ng buhay. Kaya dito mga kapatid, tuloy tayo. Nabanggit sa 2 Corinthians 5:17, new birth, new creature. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya nung ikaw ay ganap na bagong kay Kristo, mga kapatid, tandaan mo lagi, ikaw na ay pamamayari ni Kristo. Everybody say, praise the Lord. Kaya tandaan mo, yung dati mong puso, wala na yun. Are renewed, mga kapatid. Hallelujah. Tandaan natin, according to Ephesians 2, verse 2 to 3, sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito. Di ba? Maraming sumusunod, mga kapatid, dati. At napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumunod sa mga hilig ng katawan at pag-isip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Kaya nga pasalamat tayo na tayo bagong nilalang niya. Dahil kapag hindi pa tayo, mga kapatid, kinapupuutan tayo ng ating dakilang Panginoon. Kaya kung ikaw gumawa ng mabuti, patuloy lang sa paggawa ng mabuti at manampalataya at maniwala sa ating Panginoon. Darating din ang araw, ikaw ay ani, mga kapatid. Dahil kailanman hindi masasayang yan ang iyong ginagawa. Nakikita ng ating Panginoon yan, mga kapatid. Patuloy lang sa pag-pray, amen. Kahit na inaaway ka na, kahit na sinasaktan ka na, kahit hindi pa nagbabayad, o kahit pa magbabayad pa lang, o kaya naman hindi binalik yung hiniram na damit, 2 taon na, pinapalo mo hanggang ngayon, wala pa rin. Kasi isusuot pa sa susunod na birthday, di ba? O kaya naman, mga kapatid, yung mga kaaway natin, tuloy lang sa paggawa ng mabuti. Dahil ikaw ay bagong ganap na nilalang na. Sumunod tayo sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Mahirap na, pastor, masakit na. Oo, alam ng Diyos yan. Ang may ganda, ipapasa Diyos mo na lang yan. At huwag mo kalabanin ang kalooban ng ating Panginoon. Pastor, sinaktan ako, siniraan ako, sinampal ako, pastor. Well, I understand. But the Bible says, love you. Sinampal ka sa kanan, inumo ang kabila. Ibig sabihin, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa.
Idalangin mo ang iyong kaaway. Ipag-pray mo na pagpalain. Ang hirap kaya nga minsan, di ba, ayaw nyo mag-pray, ayaw nyo magbasa ng Bible. Kasi alam nyo na mabait ang Panginoon kasi gusto nyo gumanti. Pag binasa mo, sabi ng pagpalain mo, ipag-pray mo, Lord, pagpalain mo ang kaaway. I-try mo kaya, Sister Irene, pag-pray. Yung mga kaaway mo, lalo na yung nagbenta ng ari-arian mo. Pag-pray mo, ang hirap, di ba? Lord, pagpalain mo, mamatay naman. Erno. Ang hirap, mga kapatid. Pero sabi, you are the new man. Ganap na pagkatao. Magagawa mo lang yan kapag sinuko mo ang buhay mo kay Kristo, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Listen to this. Without heart change, will be no life change. And only God can change your heart. If you want your partner, your husband, your wives to be good and to be loving, then pray for your husband. Pag-pray mo, huwag kang tumigil sa pagkanumabot. Lord, change my heart, oh God. Hindi change my wife, ha? Change my wife, oh God. Hindi. Pa yun yung awit? Sana, Panginoon, baguhin mo ang puso ko na hindi na ako laging galit, hindi na ako laging nakikita ko, puro negatibo ng asawa ko. Turuan mo ko, Panginoon, na i-appreciate ang asawa ko. Ang sipag-sipag mo naman, gang. Turuan mo, Panginoon, yung puso ko na matiis ko yung amoy ng asawa ko. Kasi sa kabila ng lahat ng negatibo, meron at meron niyang positibo. Ka na lang mag-focus. Hayaan mo na lang, pag-pray mo na lang lagi, Panginoon, baguhin mo. Darating, pabago din yan. Di ba, Sister Irene? Tinan mo, si Brother Kukoy, nagsimba na lagi, mga kapatid. Talagang imposible. Kahit si Duterte, hindi nagpapabago sa kanya. Panginoon lang, mga kapatid. Hallelujah. Kasi sabi siya rin, pag di ka magsimba, napat yun, tajog ka. Ano ba namang hindi din magsimba din kasi? Bakit? Kasi pag nag-pray ka, mga kapatid, nandoon yung tulong ng ating at awa ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Romans 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Panginoon. Pray tayo ng pray, Lord. Kalooban mo masusunod. Pero yung ginagawa natin, talikwas sa kalooban ng Panginoon. Pray tayo ng pray, Lord, not my will, but thy will be done. Pero ginagawa natin, hala, hindi tayo magkaiba sa kanila. Hala, sige, suntukin mo ko, suntukan tayo. Banatan mo ko, banatan tayo. Hala, sige, hiraman mo ko na damit. Kukunin ko yung damit na kinuta. Sige, gantihan na mga batid. Pero sabi ng Bible, huwag. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kung maraming kahit na yung mga iniidolo mo, sumasayaw-sayaw na di maayos ang mga kasuotan at nakikita na yung mga mahalay, huwag mong gayahin, huwag kang makiayon, mga kapatid. Kung nakikita mo na nagpalit-palit sila ng asawa, tara, huwag mong gayahin. Huwag kang makiayon, di ba, Brother Roland? Amen. Huwag kang makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos. Ito ang kulang natin. Ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. The more na ikaw nahihirapan, di mo maintindihan, ipag-pray mo pala, Lord, baguhin mo aking pag-isip. Hindi pala yung lagi mong pinagpe-pray, Panginoon. Minsan, pag-pray din natin sila, pagka hindi na talaga tingin mo na magbago, hindi mo trabaho magbago ng tao. Kung nakikita mo, Pastor John, 20 years na yung asawa ko, hanggang baog, yabog ilo. Sige na kung kampo, way na hitabo. Hindi mo trabaho magbago yan. Pumili ka sa Mercury, wag mo na ipag-pray, common sense din. Baka naman kaya din, mama, kasi hindi mo binibilhan. Bilhan mo na ng roll-on, ayan, tapos ang problema mo. Minsan, pray tayo ng pray ng mga bagay, hanggang prayer lang. Tugunin mo na yung sarili mong prayer, mga kapatid. Kung ayaw mag-toothbrush ng asawa mo, toothbrushan mo. Mrs. ayaw kong maghilamos tuwing gabi. Hinihilamusan ako, mga kapatid. Ayaw mong maghilamos na. Pagkatapos, mayroon pang iskinol. Has ko, Mariusip.
Pagkatapos may nilalagay pa ng pangpapaputi. Ay, so. Isa lang naman ang tangi kong hiling, Alexa, sa 2023. Hallelujah! Kaya sabi ng Bible, sabi dito mga kapatid, huwag kayong, kailangan mo ring ipanalangin, magpasubmit sa ating Panginoon. Kaya nga, di ba, ang pagsuko kay Kristo, yan po ang kasagutan mga kapatid. Baguhin mo aking pag-iisip, Panginoon, na hindi na ako laging, pananaw ko laging galit. Yung lagi ako nakasimangot. Ganda-ganda ng araw, pero yung mukha mo, parang binagyo, mga kapatid. Hallelujah. Everybody say amen. Now, let's continue mga kapatid to the next part. A new heart in Christ, once walk as a Gentiles walk, but no longer futility of mind, vanity, emptiness, devoid of truth, depravity, according to Romans chapter 1, verse 28. Basahin natin yan mga kapatid. Understanding, darkened focus, lahat yan mga kapatid. If you read Romans chapter 1, verse 21, lahat lang yan, ang ating pong emotion, our intellect, our thinking mga kapatid, we must surrender to our Lord Jesus Christ. For us to walk as a new man, kailangan natin ang tulong ng ating Panginoon. Kaya nga si Solomon, di ba, ang prayer niya, Lord, give me an understanding heart. Amen? Kasi maraming minsan, alam nyo, kaya nagagalit tayo noon kasi hindi natin naintindihan. Pag ang bagay naintindihan mo, naunawaan mo, alam mo, hindi ka magagalit. Amen? Pag kilala mo na si Sister Marcela, magyayaw-yaw talaga yan, hindi ka na magagalit. Maintindihan mo kasi kilala mo na siya. You have an understanding power. Amen? Pag kilala mo na ganito siya, or alam mo yung bagay na ganito, maintindihan mo mga kapatid. Kaya ipag-pray mo na lang, Lord, baguhin mo ang akin, bigyan mo kong pag-unawa sa aking puso na maintindihan ko sila o matanggap ko ang mga bagay na ganito. Now next, conduct of Christians. Itong isa sa halaga. Fast forward na natin mga kapatid. Ay, discuss na natin yung mahalaga ito. The blindness of heart. If you read Romans chapter 1 verse 28, mahalaga na pinaalala dyan ng Bible mga kapatid. Kapagkat tayo minsan, kapag yung puso natin mga kapatid, punong-puno ng mga bagay sa kamunduhan, ang ating pong mismong puso at ating pag-iisip ang magbubulag at magpapahamak sa atin. Everybody say praise the Lord. Kaya mahalaga na ikaw ay nagsisimba at nagbabasa at nagpipray mga kapatid dahil meron kang kahit papano mga kapatid matulungan ka na magbago sa tulong din ng ating Panginoon at sa salita ng ating Panginoon. Kaya tayo nagsusumikap, lahat magsabing nagsusumikap. At pagsikapan na lumakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Once walk as Gentiles walks, but no longer gave themselves over to deliver into custody, to hand over, lewdness, lasciviousness. Lahat ng yan mga kagawaan ng last mga kapatid, hindi na tayo dyan dahil tayo ay ganap na. All uncleanness, moral impurity, greediness, covetousness. Lahat ng yan mga kapatid ay nasa lumang pagkatao. Once tayo ay lumakad na kay Kristo, have you learned Christ? If you read verse 20 to 21, if you read the gospel mga kapatid, this verse, Hebrews chapter 1 verse 2, Romans chapter 10, 17, and Acts chapter 8 verse 12, that the Lord clearly warns us and give us proper instructions mga kapatid, that we as His child mga kapatid, dapat tayong lumakad na bagong nilalang na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Naturo ng ating Panginoon and hearing and learning the truth. Sabi ng Bible, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Renewal of mind, according to Ephesians 4:23 and Ephesians 2:3, without a change of heart, nabanggit natin yan kanina. Then we must put away, everybody say put away, old man. This is the old man, lying. Lahat na nagsisunungaling magsabing praise the Lord. Dalawang isip ka. Old man, lying. The new man, speak the truth. Old man, anger and wrath. The new man, no place to the devil. Everybody say amen. Stealing. New man, working and giving. Old man, corrupt words. New man, impart grace. Everybody say praise. Old man, grieve Holy Spirit. New man, believe His word.
Ano pa sa old man? Bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking, and malice. Pero sa new man, kind compassion that forgives like God forgave us. Palakpakan natin ang ating dakilang Panginoon. Kaya dapat tayong lahat, mga kapatid at minamahal, dapat tayong magpasubmit sa ating dakilang Panginoon, higit lalo sa kapwa din at bawat isa sa atin. Then we must have an understanding heart and pray like Solomon, Lord, give me understanding heart. Minsan nahihirapan tayong intindihin. Lumapit ka lang kay Kristo at tutulungan ka ang pagbigyan ng pag-unawa, sabi ng Panginoon. Hindi mo kailangan gumanti laban sa apoy, paninira laban sa paninira. Sa pagkikipag-away, laban sa pagkikipag-away. Ang kailangan mo lang gawin ay lumapit kay Kristo at idalangin mo, Panginoon, bigyan mo ako ng pag-unawa. Kaya kung nahihirapan ka, natitem ka na gumawa ng kamalian, gumawa ka ng masasama, gantihan mo sila. Instead, sabihin mo, Lord, turuan mo kong isubmit ang kalooban ko sa kalooban mo. Then God, the Bible says, bibigyan ka ng pag-unawa ng Panginoon. Everybody say amen. Kaya lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga disciples na nandito magsabing praise the Lord, lahat tayo dapat ay magtutulungan. Tulungan natin ang ating kapatid na kung meron kasi siya bumagsak sa kanyang may problema, tulungan natin. Mabagsak dahil sa kasalanan, tulungan natin iba. Meron siyang pagkakamali, huwag nating kamuhian ang tao, kamuhian natin yung kasalanan, mga kapatid. God hates the sin, but He loves the sinner. Hallelujah. Sana meron tayong kagaya ng puso ng Panginoon that He is willing to reach out, mga kapatid, to everybody and every one of us. That we have this one mindset. Hallelujah. We are brothers and sisters in the Lord, and we need each other. Everybody say, praise the Lord. Now, let's talk about this man's conduct, mga kapatid. The new man's conduct. Honesty. Everybody say honesty. Sabi ng 4:25, dahil dito itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayo lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng isang katawan. Bahagi ng isang katawan. Colossians 3:9, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dating ninyong pagkatao, pati ang mga gagawa nito. Zechariah chapter 8, verse 16 to 17, ganito ang dapat ninyong gawin, katotohanan lamang ang sasabihin ninyo sa isa't isa. Pairalin ninyo ang katarungan at panatilihin ang kapayapaan. Lahat magsabing kapayapaan. Huwag kayong magbabalak ng masama laban sa inyong kapwa at huwag magsisinungaling sapagkat nasusuklam ako sa mga ito. Remember, God hates a lying tongue. Proverbs 6:17 says, kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan. A proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood. This common worldly trait is abolished in the body of Christ. Na dapat tayo lahat, mga kapatid, tayo dapat ay ugaliin natin na tayo magiging honest sa bawat isa sa atin at sa ating pong mga sarili. Everybody say, praise the Lord. Kung honest ka sa iyo pong kapwa, dapat ikaw din ay maging honest sa lahat at sa iyo pong sarili, mga kapatid. At itakwil na natin ang mga lumang pagkatao. Bigyan mo ng tsansa na bumangon muli ang sarili mo at ituwid ang iyong pagkakamali. At hayaan mo, pagka nakita ng Panginoon yun na ikaw ay nagpapakumbaba, ang Diyos mismo, amen, magpapahiya sa iyong mga kaaway at ikaw ay itataas ng ating Panginoon ang mga nagpapakumbaba. Everybody say, praise the Lord. Pangalawa is self-control. Ephesians 4:26-27, sabi sa 26, kung magagalit man kayo, ay patay na, marami na naman mag-aaway nito. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Sabi ng Bible, hindi naman bawal magalit, hindi kasalanan magalit, pero wag na magkasala. Kat maaari usapan lang na maayos. Ang sabi dito, huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Sabi ng mga young people na dikit-dikit sa youth camp, sa jeep, sa bus, ba't kayo nagdikit-dikit lalaki sa babae?
sabi ng Bible, wag daw bigyan ng space ang diablo. Mario. Asawa, pwede. Sa mga youth, wag niyong gagawin. Isa lang ang Joseph, wala nang iba. Para sa amen. Kasi yung Joseph natin, hindi rin nakatakas. Isa lang talaga ang Joseph. Self-control. Lahat ng anger, lahat ng galit, mga kapatid. Sabi ng Bible, be angry and do not sin. When provoked, control it and channel it properly, mga kapatid. Ayos at handle natin ng maayos. Never let it become malice and hatred. Commune with your heart and be still. According to Psalms 4:4. Give no place, meaning to say, wag mong bigyan ng espasyo ang kaaway na magkaroon siya ng tsansa para sirain at magkamali at magkasala ka. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. Amen? Kapag ka magalit ka, mga kapatid, huwag mong hayaan na abot sa punto na masaktan mo yung asawa mo. Kung masaktan mo niyan, mag-sorry ka, mga kapatid. Gawin mo lahat na maayos ulit ang pamilya natin. Gayon din sa bawat isa sa atin. Sa mga young people, lalo na ngayon ang mga youth, wala ng self-control, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sa tulong ng ating Panginoon, tayo po ay magbabago, mga kapatid, kung tayo magpakumbaba at lumapit kay Kristo. Third thing that we are talking about is labor, 4:28. Honest labor avoids lacking the necessities of life as well as the corresponding temptation to steal. Kaya ang sabi ng utos ng Bible, ang mga magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Ibig sabihin, di kalooban ng ating Panginoon na tayo po, mga kapatid, ay magnakaw. Ang kalooban ng Panginoon tayo magtrabaho para po tayo din ay makatulong sa mga nangangailangan. Sa lahat na may trabaho, magsabing, praise the Lord. Tinugo ng Panginoon, di ba? May trabaho na tayo, amen? Pero wag nyo naman kalimutan ding tumulong, magbalik, mga kapatid, ng pasasalamat sa ating Panginoon at sa ating kapwa, mga kapatid. Bilisan ko na ito, 1 Thessalonians 4:11, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Tahimik. Pag-ukulan, sabi dito, pag-ukulan na ninyo ang pansin ng sariling gawain at hindi ang sa iba. Ito malinaw ito, mga kapatid, lalo na sa mga mahilig sa social media, mga kapatid. Marami tayong mga problema dito ngayon, mga kapatid. Pagsikapan ninyo mamuhay ng tahimik, pag-ukulan ninyo ng pansin ng sariling gawain at hindi ang sa iba. Maghanap buhay kayo ng tulad ng itinuro namin sa inyo. Dahil dito, igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya at hindi na ninyo kailangan umasa sa iba. If we are honest and we have self-control, mga kapatid, it enables us to help others. According to Acts 20:33, hindi ko hinahangad ang ginto, pila ko pananamit minuman. Alam ninyong nagbanat ng ako ng buto upang kumita na ikabubuhay naming magkakasama sa lahat ng pagkakataon. Ipinakita ko sa inyo sa mamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa sa mga tumatanggap. Kaya sa lahat ng walang trabaho, isa lang ang dalangin natin, naway tayo magkaroon ng trabaho. At kapag ikaw naman ay may trabaho, huwag mo rin kalimutan ang nagpala sa'yo. Dahil ang sabi ng Bible, mas higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa sa mga humingi. Tulungan mo ang mga nanghina at nangangailangan. Amen? Hindi kalooban din ng Diyos na pagyamanin ka lang ng pagyamanin doon sa bangko at wala ka nang tinutulong, mga kapatid, na sa kapwa. Ng bangko, patos mamaya, bigla ka nalang kunin ng Panginoon. Wala, iwan. Biglang bumalik ang Panginoon. Wala, Kaya mahalaga na tayo bilang anak ng Panginoon, lumakad na ayon kay Kristo. Dahil kung alam natin, amen, kung gaano kahirap at gaano kadaya ang kaaway, dapat tayong mas lalong maigi lumapit sa Panginoon. Manalangin, hallelujah, at tayo magpagumaba sa ating Panginoon. At kung nakikita mo ang mga kapwa mo at kapwa mo Kristiyano na sila'y nag-away-away, idalangin mo, amen, na magkaayos. Sa halip na hindi dapat tayo ay magiging katisura ng bawat isa. Kung meron kang nais o galit, huwag mo na idaan sa mga bagay na hindi kalooban ng ating
ating Panginoon. Ang kalooban ng Diyos ay lumapit tayo sa Kanya. Kung meron kang hindi naintindihan at naunawaan, hindi mo na kailangan pang ilabas sa mga bagay-bagay. Idiretso mo na yan sa Panginoon. And pray, Lord, help me to understand. Help me to overcome. Because the Bible says, be not overcome the evil by evil, but overcome by evil by good. Kaya kalooban ng ating Panginoon na tayo lumapit sa Kanya. Kaya siya ang lugar ng kapahingahan, mga kapatid. Dahil mas maigi na ipapasa Diyos at ibigay mo lahat sa Panginoon. Kaya kung alam natin, mga kapatid, na tayo anak ng Panginoon, bakit tayo laging ginagawang excuse ang gawain ng Panginoon? Ayoko nang mag-pray, ayoko nang mag-ano. Kung natisod tayo, mga kapatid ko, dapat tayong mas lalong lumapit sa Panginoon. Hindi lagi susi ang pag-alis o pagtakas, mga kapatid. Hindi rin laging susi, mga kapatid ko, hallelujah, ang pagsuko. Kailangan natin lumapit sa Panginoon. Kung nais natin na maayos, higit sa lahat, ang gawain ng ating Panginoon, kung mahal natin ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, then dapat tayong manalangin, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa, dahil kalooban mo na magkaisa kami sa Espiritu at sa katotohanan at kapayapaan. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa social media, nawa lahat ng mga anak ng Panginoon at nandirito, mapa-leaders or pastor ka man o kusino ka man, mayaman o mapera, hindi. Please, huwag tayong magpapakahiya doon, mga kapatid. Dahil tayo anak ng Panginoon at Kristiyano tayo. Naintindihan natin ang bawat isa, meron tayong mga bigat-bigat at suliranin sa buhay. Pero hindi yan lingid sa alam ng Panginoon yan kung ano ang struggle mo. Ang inaantay lang ng Diyos, kung natitisod ka sa kapatid mo, lumapit ka sa Kanya. Kung may putat galit ka sa kapatid mo, lumapit ka sa Panginoon una. Kung meron kang mga katanungan at gusto mo nang sumuko at lumipat sa ibang iglesia, lumapit ka muna una sa Panginoon. Huwag mong bitawan ang iyong kapwa at higit sa lahat ang iglesia ng Panginoon. Dahil ganun din, may mangyayari din mga ganyang bagay sa susunod. Sa atin yan pagka-grupo mo, kaibigan, pag di na kayo magkabati, lipat ako sa ilang grupo. Ganun na naman mangyari ito, lipat na naman sa grupo. Ganun na naman mangyari ito. Pag-pray natin na baguhin ang puso natin, na bigyan tayo ng pangunawa. Para pag may dumating ulit na ganitong sakuna at problema, Lord, now I understand sa tulong mo, Panginoon. That's why we need to walk as a new man, to act like a new man, to talk like a new man, to speak like a new man. And higit sa lahat, huwag nating hayaan na makurap ang ating mga sarili. Kung sila ay nakurap, kung sila ay magito, instead na gantihan natin sila ng masasamang salita, pag-pray natin sa Lord, help me to understand, and I pray na ma-overcome nila yung mga bagay na yan. Ganyan ang mga totoong Kristiyano, mga kapatid. And tandaan natin, hindi lagi susi ang pagtakas at pagsuko sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang kailangan natin una ay paglapit sa ating Panginoon. Higit lalo sa lahat, Lord, I will submit my will to you, God. At kung ano man ito, Panginoon, dahil hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Last that we are talking about is purity. Itong mahalaga, mga kapatid, lalo na sa church. Everybody say, purity. Take care of what and how we speak. Kaya lahat ng mga youth at lahat ng tatay magsabing praise the Lord. Ang sabi dito, mga kapatid, in 4:29, ingatan ninyo ang inyo pong pananalita. Dahil malaki ang parusa kapag ikaw ang dahilan ng kinakatisuran at makakalaban mo ang kalooban ng ating Panginoon. At kapag ikaw ang cause nito, ang sabi ng Bible, mas maigi pa na ikaw talian ng tali at ipahulog doon sa tubig, mga kapatid. Dahil ayaw ng Diyos na tayo magkawatak-watak at magkanya-kanya at magkakasiraan, kapwa Kristiyano, mga kapatid, kapwa mananampalataya. Kaya ang sabi ng Bible, take care of what and how we speak concern for the purity of others. Purity attempts to edify others. Kaya kung meron kang kapatid na alam mo,
Napuno siya ng gusto niya ng mga bagay na ganito. Well, help him and pray him. Understand him. Now, Lord, ma-overcome niya to, Panginoon, na maging prayer warrior tayo. Nasa likod tayo ng iglesia, hindi yung tayo din makikisawsaw. Post din na tayo ng post na ikakasira natin, mga kapatid. Tandaan natin, walang kwenta ng mga bagay na yan kung tayo lang din magkakasiraan, mga kapatid. Kailangan nating muli sumuko at lumapit sa ating Panginoon. Dahil walang ibang susi kundi ang paglapit at pagsuko sa ating Panginoon. Kaya kailangan mo ng self-control. Kailangan mo ng honesty, mga kapatid. Kailangan mong lumapit sa ating Panginoon at higit sa lahat ang purity. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, sabi ng Ephesians 4:29, kundi iyong makapagpapalakas at angkop. Kaya nais na how I pray na nawa bawat isa sa atin, every time that we encountered paninin at pagwawasak, dapat nating isa sa Biblia at basahin natin ang Bible, mga kapatid. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuting sa mga nakakarinig. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification that may impart grace to the hearers. Kaya nga, nais ng ating Panginoon, ang sabi ng Bible, Colossians 3:8, ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Uulitin ko, mga kapatid, ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang ating mga lumang pagkatao. Lumakad tayo ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon, ganap na bagong tao. Itakwil na lahat ng galit, puot, sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malalaswang pananalita. Ang sabi ng Biblia, but now you yourselves are put of all this anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language of your mouth. Care taken in what and how we speak. Care about the purity of others, because purity will edify others. Ingatan natin, mga kapatid, kung alam natin meron tayong kapwa o ating pong mga kapatid sa Panginoon, alam natin na siya, amen, ay ganito o ganyan, huwag mong gantihan sa masama. Huwag mong gantihan sa mga bagay. Imbes daw, tayo po'y magiging tulay ng kapayapaan na maayos at matulungan siya. Higit lahat ang sabi ng Bible, unawain natin ang bawat isa. Ang Bible ang nagsabi, mga kapatid. Unawain ninyo ang bawat isa. Paano yan, pastor? Ang hirap na intindihin. Kaya nga, lumapit ka sa Panginoon. Ang mali natin, hindi na nga tayo lumalapit sa Panginoon, lumalapit pa tayo kung saan mas lalong ikakasira ng ating pananampalataya. Dapat si Jesus ang unahin mo at sumuko ka sa Kanya. Lord, I pray that I will understand and give me understanding heart. Hindi yung kung ano ang ikakasi, kundi kung ano ang maitutulong ko sa iyo, Panginoon, at sa aking kapatid. How I pray that we have this kind of mindset and heart for the things of God. Then God knows that this 99 ay nandito sa gawain, pero yung isa ay napapahamak. Jesus is willing to reach out, mga kapatid. Everyone ay dapat maligtas. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, godly motives. Tunod na dito ang kindness. Let's fast forward, mga kapatid. Compassion and forgiveness. Lahat ng yan, mga kapatid, ay kalooban ng ating dakilang Panginoon. Ephesians 4:30-31, at huwag ninyong saktan. Everybody say, saktan. Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo at ang katibayan ng inyong tutubusin. Pagdating ng takdang araw, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na ninyong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sin, pain, sorrow, and distress. Lahat ng ito, but God already redeemed us, mga kapatid. But please, don't do the ungodly motives. And wag na tayo po magiging lumakad sa lumang pagkatao. Let us walk with newness, mga kapatid, with kindness, with love, with purity, sa tulong ng ating dakilang Panginoon. Ang sabi sa verse 32, sa halip
Lahat magsabing sa halip. Kung basahin mo yung Ephesians 4:32, ang sabi dito, sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Ang hirap sundin ang kalooban ng Panginoon, Pastor. Kahit man ako, hallelujah, nahihirapan din tayo, mga kapatid. Paano mo mamanalangin at ipanalangin ang kaaway mo na alam mo na sinasaktan ka? Pero maunawaan mo lang yan. Una, kapag ikaw ay lumapit at isuko ang buhay mo kay Kristo Jesus. Lumapit ka lang sa Kanya. Dahil kalooban ng Panginoon na lumakad ka ayon sa Kanyang kalooban. At higit sa lahat sundin ang Kanyang utos. Ang kailangan mo lang gawin ay magpakumbaba. At kailanman hindi ikaw pababayaan ng Panginoon. Dahil ang nagpapakumbaba itataas. At ang nagmamataas ay ibababa ng Panginoon. Kaya Kristyano, nasa huling kapanahunan ka na, mag-ingat ka. Ingatan ninyo ang katawan ni Kristo. We are one body in Christ. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. If God can be kind to the unthankful and evil, surely we can be kind one to another. Titus 3:4 said, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas. Luke 6:35, sa halip mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Pagpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran, sa gayong malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marurunong magpasalamat. Be compassionate and forgiveness are the personification of kindness. Alam mo kung ano ang meaning din ng kabutihan? Yung marunong kang maawa at magpatawad, mga kapatid. Pero kung ikaw ay isa din na hindi marunong maawa at magpatawad, then let us have this prayer, Lord, teach me to surrender my will to you. Dahil yan ang kalooban ng ating Panginoon. Colossians 3:13, as the musicians will come to ready to play the instrument. Colossians 3:13, magpasensya kayo. Sabi sa Colossians 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Sabi sa English, bearing with one another and forgiving one another if anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Let us put away falsehood, wrath, stealing, everything, mga kapatid, that will destroy our new man. Because God has created us to be a new nature. Gusto ko siyang gantihan, Pastor. Gusto ko siyang bawian. Remember, you are a new man. Remember, you are the child of God. Huwag mo nang ibalik at ibalik patsutin ang lumang pagkatao mo. Ikaw ay ganap na anak ng Panginoon. Your battle is not yours. It belongs to God. Everything that you have encountered, pain, heartache, sufferings, and trials and problems, and all of your enemies, let it be, Lord, surrender to the Lord Jesus Christ at the feet of God. Then kapag yan ay sinuko mo sa Panginoon and pray to one another, encourage one another, I tell you, you are a new man. New man. Let us all stand. The Bible says in 4:24, put on the new man. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikha ng kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. That's the reason why God changed your heart and filled you with the Holy Ghost so that you can put away falsehood, lahat na yung bagay. Because God created us to be a new creatures in Christ.
2 Corinthians 5:17, therefore, if any man is in Christ, he is a new creature. All things have passed away. Behold, all things have become new. Tandaan lang natin, mga minamahal, lahat ng mga anak ng Diyos magsabing, praise the Lord. Huwag mong ipagpalit ang buhay na walang hanggan sa mga mundong bagay na ito. Huwag mong ipagpalit ang buhay na walang hanggan sa mga galit at puot. Dahil malapit nang babalik ang ating Panginoon. Huwag mong ipagpalit ang buhay na walang hanggan sa mga kainggitan at sa mga material na bagay. At huwag mong higit lahat ipagpalit ang buhay na walang hanggan kay Kristo sa mga kasalanan at sa mga bagay na walang kwenta. Kaya nga ang sabi ng Bible, binabalaan tayo, mag-ingat tayo sa mga bagay na walang kwenta, bagkus tayo ay mag-focus sa mga bagay na nasa langit. Ikaw at ako tinawag na isa sa bade sa katawan ni Kristo. Kailangan ka ng Panginoon. Ano pang silbi kung mawawala ang bawat isa? Hindi matatawag na tayo ang katawan ni Kristo. Kaya dapat lang magdalanginan, magmahalan, magpatawaran at tayo'y magkaisa dahil tayo ay ganap na anak ng